Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyo pong pagparito sa ating sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay narito upang muli ating pasalamatan, purihin ang Diyos at makinig sa kanyang mga mensahe. Tandaan natin, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. And I pray that the Lord will enlighten you this morning for you to have this revelation of the Word of God, for you to live in victory. Amen? Sino ang gusto ngayong umaga na mabuhay ka lagi sa pagtatagumpay? Laging masaya, mabuhay sa pinagpala. Kaya pakisabi sa katabi mo, manatili kang pinagpala. Manatili kang masaya. Amen? Manatili kang malusog. Manatili kang masigla. Yeah, that is the atmosphere of God's goodness. Yun ang nais ni Lord sa'yo. Hindi ninais ni Lord na ikaw ay maging malungkot, na para bang miserable ang buhay. No, it is not the will of God for you. Hindi ka din-design ni Lord na maging malungkot at puno ng sakit. Hindi yan ang design ni Lord sa'yo. Ang design ni Lord sa'yo, ang nais ni Lord sa'yo, manatili kang pinagpala. Amen? Manatili kang masaya, manatili kang nagtatagumpay sa lahat ng problema, sa lahat ng pagsubok. Amen? Alam nyo, bakit natin sinasabi yon? Kasi maraming Kristiyano sa panahon natin nabubuhay o namumuhay sa pagkatalo, namumuhay sa defeat, sa kakulangan, sa takot, sa tinatawag na uncertainty ng buhay, yung bang walang katiyakan ng buhay. Hindi po dahil mas malakas ang dyablo o makapangyarihan ng dyablo, no, hindi po. Sapagkat ang dyablo ay no match sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesus na sa atin. You know why? Bakit may mga Kristiyano na parang feeling nila, talunan sila, bigo sila lagi? You know why? Because they are not aware of their covenant rights. Hindi sila aware doon sa kanilang karapatan, sa tipan. Bilang mga mamamayang Pilipino, ng bansang Pilipinas, dapat aware ka doon sa iyong constitutional rights. Tama? Para hindi ka maharas, para hindi ka gagawa ng hindi maganda. And as Christians, as believers, we must be aware of our covenant rights. Kaya sa buong buwan na ito ng Agosto, talagang binabalikan natin yung tipan, yung covenant. Kasi kapaloob sa covenant, yung iyong mga rights, yung iyong mga karapatan, na ikaw ay mahal ng Diyos, na ikaw ay pinagpala, at dapat alam mo yon. You should have that mindset that you are God's beloved, mahal ka ng Diyos, anak ka ng Panginoon at hindi ka niya pababayaan. Kasi maraming mga Kristiyano, kumbaga, namumuhay sila sa ignorance, yung kawalan ng kaalaman, namumuhay sila sa kahinaan at pagkatalo. Tandaan po natin ito, mga kapatid. You see, one of the greatest strategies of the enemy is to keep you ignorant. Ito ang isa sa pinakamatindi niyang estratehiya na panatilihin kang walang alam sa kalooban ng Diyos sa iyo, sa nais ng Panginoon para sa iyo. Sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, God says, "My people are perished because of lack of knowledge." Sabi ng Panginoon, ang aking bayan, take note of this, my people, God's people are perished. You know why? Kasi nagkukulang sila sa kaalaman. Nagkukulang sila sa kaalaman ng kalooban ng Diyos na nakapaloob sa tipan ng Panginoon. Hindi niya sinabi na ang bayan ng Diyos ay napahamak dahil malakas ang dyablo, makapangyarihan ng dyablo. No, hindi. Sinabi niyan, my people are perished because they lack knowledge. For lack of knowledge, sa kakulangan ng kaalaman, sa kalooban ng Diyos, sa tipan ng Panginoon. They are not aware of their covenant rights. Merong isang lalaki sa lumang tipan, pangalan niya si King David. King David lived in the Old Testament, in the Old Covenant, but he has this new covenant mentality. Grabe yung kaisipan niya, grabe yung mindset niya. Kaya napaka-victorious ng taong ito. At kinalugdan siya ng Diyos. He was known as a man after God's own heart. Na napakalapit niya sa puso ng Diyos. You know why?
Because David or King David knew the benefits of God's covenant. Alam niya na meron siyang tipan sa Diyos. Alam niya na ang Diyos merong covenant sa kanya, sa kanyang bayan. At sa kanya mismo may covenant ng Diyos. Alam niya yung benepisyo ng tipan ng Panginoon sa kanya. He is aware of His covenant rights. Sabi ng Psalm 103, He said this word, and I pray that the Lord will enlighten you for this. He said this word, bless the Lord, O my soul. Purihin mo ang Panginoon, O aking kaluluwa. When the Bible speaks about soul, it speaks about your mind, your will, your emotion. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord with my thoughts, with my will, with my emotion, and all that is within me. Purihin ang Panginoon ng lahat ng nasa akin. Ganon yung kanyang pagkilala sa Diyos. Bakit? Kasi alam niya kung ano yung benepisyo nito sa kanyang buhay. Alam niya kung ano yung ginawa ng Panginoon. Kasi sinabi niya, bless His holy name. Pagpalain ang kanyang banal na pangalan. He said in verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Purihin mo ang Panginoon, O aking kaluluwa. At huwag mong kalilimutan, nire-remind niya yung sarili niya, huwag mong kalilimutan yung mga benepisyo ng iyong covenant sa Panginoon. Huwag mong kalilimutan yung mga pagpapala, yung mga pag-iingat, yung mga himala ng Panginoon, yung mga kabutihan ng Diyos ng buhay. Forget not all His benefits. Amen? Pakitapik yung katabi mo, sabi mo, huwag mong kalilimutan yung mga benepisyo ng Panginoon sa iyong buhay. Forget not all His benefits. Ano yung mga benepisyo niya? Verse 3, He forgives all your iniquities. He forgives. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities. Sino nagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan? Ang Panginoon. Forget not His forgiveness. Huwag mong kalilimutan na ikaw ay kanyang pinatawad. He forgives all your iniquities. He heals all your diseases. Amen. He's aware of that. He knew His covenant rights. Alam niya yung kanyang karapatan sa tipan ng Diyos na siya ay pinagaling. Hindi lamang sa kanyang iilang sakit. Sabi diyan, all, lahat ng iyong mga karamdaman. He forgives all your iniquities. He heals all your diseases. Verse 4, who redeems your life from destruction. That's why David was a man of old covenant, but he has this mindset, this awareness of having a new covenant mentality. He redeems your life from destruction. Siya yung nagligtas sa iyo mula sa kapahamakan, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Siya yung naglagay sa iyo, nagputong sa iyo, naglagay sa iyong buhay ng kanyang kagandahang loob at ng kanyang mga kahabagan. Take note, plural yung kanyang tender mercies. Ang dami niyang kahabagan. They are new every morning. The steadfast love of the Lord, the mercies of the Lord, they are new every morning. He crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things. Siya yung Diyos na nagsasatisfy, nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, ng kasapatan sa iyong buhay. So that your youth is renewed like the eagle. Amen? Wow. Can we say, wow? That's the goodness of God. Can we give God that praise? David knew his rights. David forget not all his benefits. Today I pray, ladies and gentlemen, mga kapatid, I pray that the Holy Spirit will enlighten your spiritual eyes for you to be aware of your covenant rights, for you to be aware of your benefits. May benepisyo sa paglilingkod sa Panginoon. You see, a covenant right is a divinely guaranteed privilege, benefit, or entitlement that belongs to you because of your covenant relationship with God through the Lord Jesus Christ. Do you believe that? Pag sinabing covenant right, ito ay isang banal na
paggarantiya ng Panginoon sa iyo. Banal na katiyakan, kasiguruhan ng ng iyong mga privileges, ng iyong mga benefits. You are entitled to God's blessings because of covenant. Kaya na-highlight natin dito yung covenant, mga kapatid. Ang pinakamataas, ang taas ng relationship sa Panginoon ay ang covenant. Our relationship with Him is through covenant because we believe with Jesus. You see, in the Bible, a covenant is a binding, sacred agreement between God and His people. Kaya si Lord, merong covenant kay Abraham. Meron siyang covenant before kay Noah. It's a covenant of preservation. Kay Abraham, covenant of blessing. Kay Moses, ito yung covenant of obedience. And for us, we have this new covenant through the Lord Jesus Christ. You see, ang covenant ay hindi po isang kontrata na pwedeng masira na kapag sinabi mo, Lord, ayoko na. Hindi pwede. It is spiritual. An eternal bond sealed with blood. Kaya ang covenant sa lumang tipan, selyado ito ng dugo. Kinakailangan merong mamatay para magkaroon ng kaganapan yung usapan. Kung ano yung tinatawag na pagpapala ng covenant, magkaroon ng kaganapan. Kaya sa lumang tipan, merong pagtagas ng dugo. May mga tupa, kordero, baka na pinapadaan, hinati yung katawan, pagkatapos ay pinatagas yung dugo. Merong tinatawag na pagtagas ng dugo. Ang dugo ang nagsiselyo ng tipan. So if you are aware of your covenant rights, kapag aware ka sa tipan mo sa Panginoon, sa covenant mo sa Panginoon, you are aware of your relationship with the Lord Jesus Christ. That Jesus shed His blood for you on the cross of Calvary. He shed His blood for the confirmation of His covenant for us. If you are aware of that, you will not live a defeated life. Are you with me? Hindi ka mabubuhay ng talunan. Hindi ka mamamalimos, hindi ka manghihingi, hindi ka magmamakaawa, hindi ka estranghero sa mga benepisyo ng mga pangako ng Panginoon. You have that confidence. Meron kang katiyakan. That is why a covenant right means that what God promised in His covenant is legally yours. Kaya nga yung mga pangako ng Panginoon, dahil sa iyong covenant right, sa iyo ito, you can claim His promises. You can claim His forgiveness. You can claim His healing in your body. You can claim freedom and deliverance from the demonic harassment. You can claim His favor, that He crowns you with loving kindness and tender mercies. You can live a life full of satisfaction. You can claim it and stand on it na pwede kang manindigan. Ito yung nais ni Lord sa akin. Ito ang gusto ng Panginoon sa akin. Ito ang dapat masunod. At tandaan nyo, yung plano at kalooban ng Diyos sa iyo, mas malaki kaysa sa plano mo sa iyong sarili. Amen? So to live in victory, we must become aware of our covenant rights. And awareness gives us confidence and authority. No, pagka sinabing awareness, ibig sabihin, mulat ang mata mo. Gising ang diwa mo. Meron kang kamalayan, meron kang pagkaunawa doon sa iyong karapatan bilang anak ng Diyos. Meron kang maliwanag na pagkaunawa na bilang anak ng Diyos, may karapatan ka sa lahat ng pagpapala at kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. And you can have that boldness to claim what belongs to you. Lahat ng pagpapala ng Diyos para sa iyo. Lahat ng kabutihan ng Diyos para sa iyo. Lahat ng favor ng Diyos para sa iyo. You know why? Because of Jesus Christ. Because Jesus shed His blood. The blood of Jesus confirms the covenant. Pinatunayan, pinatibay ng dugo ni Kristo ang covenant. At ang nagagawa lamang ng kaaway ay mandaya, dayain ka
for you to live in ignorance. Kaya nga sabi doon sa Hosea 4:6, God said, even the old covenant and in the new covenant, God is still saying, crying out, my people are perished because of lack of knowledge. Still, the word of God is ringing in us, giving us this calling for us to be aware. Maging aware tayo. Maging mulat ang ating kaisipan. Magkaroon tayo ng pagkaunawa sa ating karapatan. You see, awareness brings victory. Pagka-aware ka doon sa iyong karapatan, matagumpay ang buhay mo. Maginhawa ang buhay mo. Amen? Pinagpala ang iyong buhay. Masaya ang iyong buhay. Masigla ang iyong buhay. Do you believe that? Amen? Kaya nga kailangan alam mo. So today, I will preach on this subject about be aware. Pakisabi sa katabi mo, be aware of your covenant rights. Amen? Maging aware ka. Maging maliwanag sa'yo. Yung karapatan mo. Dahil sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, meron kang karapatan. When you believe in Christ and make Him the Lord of your life, you did not join a religion. Hindi tayo nag-join sa isang religion nang tinanggap mo si Jesucristo nang sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Hindi ka nakisapi, hindi ka nakianib sa isang relihiyon o sa isang samahan. Kundi bagkus ikaw ay pumasok sa isang covenant relationship with God. Because when Jesus came, He was in covenant with the Father, with the Holy Spirit, to redeem us. To give His life on the cross of Calvary. To shed His blood. Kasi yung dugo niya, yung nagpatibay. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 6:17, ito yung lagi natin sinasabi in the New Living Translation, but the person who is joined, who believe in the Lord, the person, yung tao, na nakisama, nakiisa, sumampalataya sa Panginoon, he is one spirit with Him. One in purpose, one in image, one in mind, one in heart. In other words, that person is in covenant with Jesus Christ. And you should be aware of this, no? Kaya po, hindi natin sinasabi na tinanggap mo lang ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, tapos na hindi. Meron kang responsibilidad. Merong duties and responsibilities. Know your rights. And do what is right. Because you joined with the Lord. When you believe and joined with Christ, you became a covenant child of God. Naging anak ka ng Diyos na meron kang tipan sa Kanya. As a covenant child of God, you will be aware, or you must be aware of your covenant rights. Dapat aware ka, dapat maliwanag sa iyo, clear sa iyo, alam mo kung ano yung mga karapatan mo. Kasi pag hindi mo alam yung mga karapatan mo, dadayain ka ng dyablo. Guguluhin ka ng dyablo, iaras ka ng dyablo. Na kapag ka nagkasakit ka, sasabihin mo, ay kalooban ni Lord itong sakit. No, hindi. Hindi kalooban ng Diyos ng isang anak niya magkasakit. Ang sakit hindi galing sa Diyos. Galing nga sa kaaway. So, you must be aware of your covenant. That's why in Hebrews 7:22, si Jesus, siya yung ating surety, siya yung ating guarantor, siya yung pledge natin. Si Jesus, siya yung ating tagapamagitan. Siya ay namamagitan sa Diyos at sa iyo. Na kapag ikaw ay tumawag sa Diyos, tatawag ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. At doon naman sa langit, sa paraiso ng Diyos, sa karya ng Diyos, kapag tumawag ka, babanggitin doon sa pangalan mo naman. You know why? Because you have this covenant. Jesus is the surety. He is the guarantor. He is the pledge of our covenant, of the better covenant. And in Hebrews 8:6, it says, but now, ngayon, at laging ngayon, hindi sa kinabukasan, laging ngayon. Because faith is now. The promise of God is now. The fulfillment of God, the goodness of God is now. Blessing is now. It says, now He has obtained a more excellent ministry.
talks about the Lord Jesus Christ. He has obtained, siya ay nagkaroon ng mas mataas, excelenteng ministeryo. He has that excellent ministry in as much as He is also the mediator. Siya yung tagapamagitan ng better covenant which was established on better promises. Mga kapatid, yung covenant ni Lord, igit pa ito doon sa lumang tipan. Kaya nga ito yung excellent. Pag sinabing excellent, ito yung extraordinary. Matindi yung covenant ng Panginoong Hesus sa atin. Matindi po yung pakikipag-isa natin sa Panginoon. Matindi po yung pagsampalataya natin sa Panginoon. Hindi ka bahagi ng isang relihiyon, kundi ka bahagi ka ng pamilya ng Diyos. At may karapatan ka doon. Now, the word better in Greek is kriton. Na ang ibig sabihin, stronger, mightier, and more powerful. Kaya yung word of better, almost 15 times binanggit sa Hebrews na, kamakailan lang, binasa ko yung Hebrews, isang araw, isang upuan, talagang nakakatuwa. Ang yaman ng kapahayagan ng aklat ng Hebrews. Sabi nilang sumulat si Paul, or sabi na sumulat si Apollos, kahit na sino sumulat niyan, man of God yan. At ito'y sinulat para sa mga anak ng Diyos na for you to be aware of your covenant with God. You see, better covenant is more excellent, superior, more advantageous in value, in rank, in dignity, and quality compared to the old covenant. Ang mas mabuting tipan ay higit na dakila, higit na mataas, higit na kapakipakinabang, higit na mahalaga sa ranggo, sa dangal, sa kalidad. Ito yung tipan ng Panginoong Jesucristo sa atin. At nais niya ingatan mo yung tipan, yung covenant. At nais niya maintindihan mo yung karapatan. That is why through Jesus Christ, the mediator of the covenant, we have covenant rights. Meron tayong karapatan sa tipan, meron tayong mga privileges, meron tayong mga pagpapala na ayaw ng kaaway na malaman mo, na makita sa'yo, na ma-experience mo, na may pamuhay mo. Ayaw ng kaawayan. That's why we need to be aware. Huwag tayong maging ignorante, huwag tayong maging mga anak ng Diyos na wala tayong alam sa ating karapatan. This is our constitution. This is our rights. We have these privileges and covenant rights. But the question today is this: ano ba itong mga covenant rights na meron tayo kay Kristo? Pastor, ano po ba ito? Pakisabi sa katabi mo, you have the right for complete forgiveness. You have the right to have this complete forgiveness. May karapatan ka for you to experience, for you to enjoy that complete forgiveness. Karapatan mo yon. Natanggapin mo yung pagpapatawad ng Diyos. Karapatan mo na maging malinis ang iyong buhay. Karapatan mo. You have that right for complete forgiveness and cleansing of sins. This is the truth. Forgiveness is not just an act of mercy. It is our legal right in Christ. Karapatan natin yan. Legal right. Para ako abogado rito na meron pong tinatawag na legality. So ang forgiveness, hindi lamang siya gawa ng habag ng Diyos. It is your legal right because of Jesus Christ. Because Jesus shed His blood. Amen? Karapatan mo na maranasan, ma-enjoy mo yung pagpapatawad ng Panginoon. Ephesians chapter 1 verse 7, sabi niyan, in Him, kay Kristo, meron tayong katubusan. We have redemption, that is our deliverance, that is our salvation. Kaya ang kaligtasan natin kay Kristo. Ang kaligtasan natin hindi sa relihiyon, hindi sa isang church o sa isang iglesia. Ang kaligtasan natin, ang kalayaan natin kay Kristo. Amen? In Christ we have redemption, that is our deliverance and salvation through His blood. Napakahalaga ng dugo ng Panginoong Hesus. Dugo ng Diyos yan. Banal na dugo na pinambayad sa ating mga kasalanan. Resulted in the forgiveness and complete pardon of our sin.
kumpletong pagpapatawad ng ating mga kasalanan ayon sa kagandahang loob at kayamanan ng kanyang biyaya. Can we give God that praise? Sa taong nabubuhay sa kasalanan, walang kapayapaan. Hindi ka panatag kapag ka merong kasalanan, may sekretong kasalanan, may tinatagong kasalanan. Pero kapag ka ito'y inopen mo kay Lord, Lord, forgive me. I claim my right for your forgiveness. Inaangkin ko yung karapatan ko sa pagpapatawad mo dahil sa Panginoong Yesus. Not because of you or me, but because of Jesus. Because Jesus shed His blood. And don't forget, the blood gives life. Kaya nga sabi ni Lord, when I see the blood, I will pass over you. Kasi yung blood ang nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng protection sa mga anak ng Diyos. So we have redemption through the blood of Jesus. Hebrews chapter 8 verse 12, just to remind you again. God said, I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deed I will remember no more. Hindi ko naalalahanin ang kanilang mga kasalanan. Sabi ni Lord, hindi ko naalalahanin ang kasalanan mo. Amen? Amen? Ano man yung kasalanan mo na ginawa. Sabi ni Lord, take note of this. I will remember no more. Hindi ko naaalalahanin. Inulit ni Lord yan. Hebrews 10 verse 14. It says, for by one sacrifice He has made perfect forever those who are being made holy. Sa pamagitan ng isang sakripisyo, sa pamagitan ng isang pagtagas ng dugo, at ito yung dugo ng Panginoong Jesucristo, ginawa niyang ganap magpakailanpaman sila na kanyang ginawang banal. Sino yon? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Tayo yon. Sa pamagitan ng isang sakripisyo ng Panginoon, ng kanyang kamatayan sa krus, ginawa niya tayong ganap magpakailanpaman. And verse 15 it says, the Holy Spirit also testifies to us, sa atin, about this. First He says, this is the covenant that I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts. Ilalagay ko yung aking mga batas sa kanilang puso para lagi nilang maalala yung kanilang karapatan. Ilalagay ko, isusulat ko sa kanilang kaisipan para lagi nilang maalala yung kanilang mga karapatan. I will make my covenant. I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Kaya nga napakalaga na maintindihan natin ito na ang banal na Espiritu nagpapatotoo na mayroong isang sakripisyo na ikaw ay pinabanal, ikaw ay pinatawad. Then He adds, verse 17 again, their sins and lawless acts I will remember no more. Yung kanilang ginawa, hindi ko na aalalahanin pa. Because of Christ's blood, you are legally forgiven. Hindi ka dapat mabuhay na condemned but redeemed by the blood of the Lamb. Amen? Are you with me? Hindi ka dinisenyo para magdala ng bigat ng kasalanan. You become righteous and innocent before God because the Lord Jesus Christ paid the penalty. And you have the right to the covenant. You have the right to live free from guilt. May karapatan ka na mabuhay ka na walang guilt sa iyo, walang condemnation sa iyo, na hindi ka mahiya. Kasi ang diablo sasabihin sa iyo na nagalit ka doon, nagtanim ka ng sama ng loob. But ako, every time ng kaaway magsasalita sa akin, I always give him the blood of Jesus. The blood of Jesus covers my sin. Therefore, stop living under guilt. Forgiveness is your covenant right. Amen? Pakitapik ang katabi mo, sabi mo sa kanya, ang kapatawaran ay iyong karapatan. Angkinin mo ito. Amen? Can we give God that praise?
Stop carrying guilt. Tigilan mo na yung pagdadala sa iyong buhay ng guilt. Lumakad ka ng malaya. Lumakad ka sa biyaya ng Panginoon. Kung may nagawa kang hindi maganda, hindi tama, we have the word of the Lord saying to us, 1 John 1 verse 9, if you sin, admit it and confess to God. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just, true to His own nature and promises. Totoo siya sa kanyang kalikasan at kanyang mga pangako at patatawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at lilinisin ka sa lahat ng kalikuan, sa lahat ng kamalian, sa lahat ng kasalanan ayon sa kanyang kalooban at layunin sa iyong buhay. That is the first. Actually, marami tayong rights, pero i-highlights lang natin yung pinaka-importante. Yung pagpapatawad ng Diyos sa iyo. That is the first. You have the right for God's complete forgiveness. And second, you have the right, sabi mo sa katabi mo, may karapatan ka sa banal na pagpapagaling ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Na maging buo ka sa Kanya, purihin ng Panginoon. Come on, give Him that praise. Karapatan mo to. Healing is not a wish. Sana, parang sinasabi ba, sana gumaling na ako. You know, healing is not a wish. It is your provision. It is your covenant provision. Don't make a wish na sasabihin mo, sana gumaling na ako, sana gumaling na siya. No, tanggalin mo yung sana. Claim your healing. Believe that you are part of the covenant. Why? Because you believe in Jesus. Because God is a God of covenant. Siya ang Diyos ng tipan. Hindi niya babaguhin yung kanyang sinabi. Let me give you an example. In Luke chapter 13, merong isang babae na pumasok sa sinagoga na siya ay bent over. Ibig sabihin, pinahirapan siya ng sakit. She has that spirit of infirmity for 18 years. At nung nakita siya ng Panginoong Hesus, sabi sa kanya ng Panginoong Hesus, babae, malaya ka na. You are loosed from your infirmity, sabi ni Jesus. Makikita niyo yan sa Luke chapter 13, verse 10 to 16, yung istorya na yan. Sabi sa kanya, Lord, pumunta si Lord sa kanya talaga eh. Pinuntahan siya, sabi sa kanya, babae, malaya ka na. At ginawa yun ng Panginoon sa araw ng Sabat. At marami nagalit sa kanya. Sabi sa kanya, di ba, merong araw na dapat magpagaling ka, wag sa araw ng Sabat. Ano sagot ni Lord? Tingnan natin. Luke 13, verse 16. Jesus said, this woman belongs to the family of Abraham. Sino si Abraham? Si Abraham yung kinausap ng Diyos. Si Abraham yung sinabihan ng Diyos. Si Abraham yung tao na nakipagtipan ng Diyos sa kanya. Abraham has that covenant with God. Remember in Genesis 15, ang Diyos mismo ang gumawa ng tipan kay Abraham. Merong pagtagas ng dugo doon. Sa covenant, dalawa ang lalakad sa gitna to confirm the covenant. But during that time, only God walks in the midst. Siya lang. Kasi siya yung sumalo ng responsibilidad. That's why Jesus said in this woman, sinabi niya sa kanila, woman, you are loose from your infirmity. And Jesus said, this woman belongs to the family of Abraham. At kapag kabilang ka sa pamilya ni Abraham, kabilang ka sa pagpapala ng Diyos. And we are sons and daughters of God through faith in Christ, through Abraham. Amen? Part siya ng pamilya. At sa pamilya, walang iniiwanan, walang nalileft behind sa pamilya. Pupuntahan ng Panginoon. Kaya ito, 18 years na naghihirap siya. Why? Because she's not aware of his covenant rights. Hindi niya alam na meron palang covenant. Kasi si Lord na nagpatunay. Sabi ni Lord, ang babaeng ito kabilang sa pamilya ni Abraham, but Satan
has kept her bound for 18 years. 18 taon na dinaya siya ni Satan. 18 taon na pinahirapan siya. Is it right, sabi ni Lord, to set her free on the Sabbath? Hindi ba tama na siya'y maging malaya kahit na sa araw ng Sabat? Amen? Karapatan mo yan na maging malaya. Pakisabi sa katabi mo, karapatan mo ang gumaling. Katulad ng babaeng ito. Bakit? Kasi may covenant yung tatay niya eh. May covenant yung ninuno niyang si Abraham. Pag ang tatay mo, ang nanay mo, may covenant sa Diyos, ikaw na anak, kasama ka sa mga benepisyaryo ng benepisyo ng pagpapala ng Panginoon. Kaya sigurado ang generation ng taong mayroong covenant kay Lord. Sigurado ang magandang kinabukasan ng iyong mga anak dahil may covenant ka sa Panginoon. Claim your covenant right of divine healing and wholeness. Claim it. Angkinin mo ito. Sabi ng Jeremiah 30 verse 17, God said, I will restore health to you and heal of your wounds. Karapatan mo yan, angkinin mo yan. Sabi ng Panginoon. Bakit sinabi ito ng Panginoon? Sinasabi ito ng Panginoon sa mga may tipan sa Kanya. Sinasabi ito ng Diyos sa mga may covenant sa Kanya. And you have these rights for His words, for His covenant. God said, I will restore. Sabi ni Lord, pagkasabi sa katabi mo, ibabalik ni Lord sa iyo ang kalusugan. Paggagalingin ni Lord ang lahat ng iyong mga karamdaman. Kahit na yung puso mong nasugatan, nasaktan ka, paggagalingin ka ng Panginoon. Amen. Isaiah 53 verse 5 in the Amplified Bible, He was wounded for our transgressions. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasamaan. He was crushed. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Our sin, our injustice, our wrongdoing, the punishment required for our well-being fell on Him. Siya ang nagbata, siya ang nagdala ng lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang nagdala kahit ng iyong sumpa, ng iyong mga karamdaman sa kanyang katawan. And by His stripes, by His wounds, we are healed. Amen? Do you believe that? Pastor, nasa lumang tipan yan eh. Tingnan natin ang Matthew 8:17. In the Amplified Bible, He fulfilled, take note of this, pinangyari niya. Binigyan ng kaganapan kung ano yung sinabi ni Propeta Isaiah. He Himself, the Lord Jesus, ang ating Panginoong Jesus, He took our infirmities, kinuha niya ang ating mga sakit, ang ating mga karamdaman, and carried away our diseases on His body. Praise the Lord for that. He Himself, siya mismo kinuha niya. Kaya wala kang karapatan. Ulitin ko, wala kang karapatan na dalhin sa katawan mo ang sakit at karamdaman. Bakit? Kinuha na ng Panginoon yan eh. Kung kinuha na ng Panginoon, bakit kukunin mo sa Kanya at ilalagay mo sa katawan mo? Kaya kapag nagkasakit ako, normal na nagkakasakit tayo because sa klima natin. How can I claim ko, Lord, anak mo ako? Hindi pa tapos ang mission ko. May gagawin ka pa sa akin. Hindi pwedeng nakahiga ako rito. Hindi pwedeng masakit ang ulo ko, hindi pa pwedeng masakit ang puso ko, hindi pwede. Kiniklaim ko, by your stripes I am healed. It is my covenant right. I have this right for your covenant of healing. God has this covenant healing. You must claim it. 1 Peter chapter 2, verse 24. In the Amplified Bible, it says, He personally, take note, personal na ginawa ng Panginoon, na dinala niya sa kanyang katawan ang lahat ng ating mga kasalanan. Willingly offering Himself on it as an altar of sacrifice. Siya naging altar of sacrifice for us. Siya ang nagdala ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaya siya ay naging kasalanan. Siya na hindi nagkasala, naging makasalanan. O nagdala ng kasalanan. Hindi siya naging makasalanan, kundi dinala niya yung kasalanan natin. Hindi siya nabuhay sa kasalanan. Hindi niya alam ang kasalanan. Hindi siya nabubuhay sa kasalanan. Pero dinala niya yung kasalanan mo, kasalanan ko. Lahat ng ating sakit at karamdaman. So that we might die to sin. Upang tayo po ay mamatay sa kasalanan, maalis sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, maging immune tayo. Magkaroon ka na tawag na immunity mula doon sa penalty at kapangyarihan ng kasalanan. Pag sinabing immunity, ibig sabihin, kumbaga, hindi ito mangyayari sa'yo. Hindi ka magdadala ng bigat ng kasalanan ng kaparusahan.
Kaya nga, know your rights. Know your covenant rights. And do what is right before God. Live in righteousness. For by His wounds, you who believe have been healed. Ikaw na sumasampalataya, ikaw ay pinagaling. Amen? Can we give God the praise? Healing is your covenant right, kapatid. Ang kagalingan ay yung karapatan sa tipan. Binayaran ito ng dugo ni Kristo, and you have the right to claim your healing and your divine health. You have that right. You have that right. Yes, of course, good yung may magpe-pray sa'yo, pero ikaw mismo, pray for yourself. Claim your healing. When sickness comes, claim your healing by faith. And declare, healing is my covenant right. Lagi mong angkinin yun, healing is my covenant right. Walang karapatan sa katawan mo ang cancer, ang leukemia, ang anumang uri ng sakit at karamdaman, walang karapatan sa katawan mo. Bakit ang katawan mo ay binayaran ng dugo ng Panginoong Hesus? Ikaw mismo, binayaran ka niya. By His stripes, you are healed. I am healed. And third, you have the right to freedom and deliverance. Kapatid, meron kang karapatan sa kalayaan at sa pagiging malaya. Huwag kang magpadaya sa dyablo. Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Pinalaya tayo ng Panginoong Jesucristo. So, stand firm. Manindigan ka doon sa kalayaan na binigay sa iyo ng Panginoon. Pinatawad ka niya, pinagaling ka niya. Huwag kang magpapadaya sa dyablo na ikaw ay mabalik muli doon sa pamatok ng pagkakaalipin. Do not let yourselves, huwag mong hayaan ang sarili mo na ikaw ay maalipin muli ng pamatok ng pagkaalipin. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, kanyang pagkabuhay, sinira, winasak ng Panginoon ang kapangyarihan ng kasalanan. Maging ang dyablo, inalisan niya ng karapatan sa ating buhay. Walang karapatan ng dyablo. Ang may karapatan lang sa iyo ang Panginoon. You are no longer under slavery to sin, to fear, or curses, or demonic oppression. Walang karapatan ng dyablo para ikaw ay iharas. Walang karapatang dyablo. You know why? Because Colossians 1 verse 13, it says, the Father has delivered and drawn us to Himself. Ang Ama, tayo po ay Kanyang inalis mula doon sa kontrol ng kaaway. Pinalapit niya tayo sa Kanya out of the control and dominion of darkness and has transferred us into the kingdom of His beloved Son. Tayo ay nung tinanggap mo si Jesucristo, inilipat ka niya mula sa kapangyarihan ng kadiliman tungo sa Kanyang paghahari. Na ikaw ay pag-aari ng Panginoon. And therefore, you are untouchable. Hindi ka pwedeng galawin ng kaaway. Remember si Job? Sabi ni Lord kay Satan, paano mo kunin lahat pero hindi mo pwedeng saktan siya. Hindi mo pwedeng kunin ang kanyang buhay. Bakit? Kasi protected. Bakit si Job may covenant kay Lord? Lahat ng may covenant kay Lord hindi pwedeng galawin ng kaaway. Unless nabibigyan mo ng entry point ng kaaway sa iyong buhay. Kaya nga yung verse natin, di ba? Balikan natin. It is for freedom. Galatians 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. Manindigan ka. Huwag mong hayaan ang sarili mo na ma-burden again, mabalik doon sa yoke of slavery, o yung pamatok ng pagkaalipin. You see, it is your legal right. Karapatan mo ito bilang anak ng Diyos. We are no longer bound by the power of sin. Romans chapter 6, verse 14. It says, sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. You are under the covenant of grace. Walang kapangyarihan ng dyablo sa iyo. Amen? Kahit na ang gadget, ang cellphone, walang kapangyarihan sa iyo unless na ikaw ay magbigay ng authority sa cellphone o sa anumang gadget na ikaw ay maipailalim sa kapangyarihan noon. Okay lang kung yung cellphone mo ginagamit mo sa work. Pwede yun, 8 to 12 hours. Pero kung 24 hours, nakaganyan yung mata mo sa cellphone, you are under the yoke of slavery. Sin shall not have dominion over you. I'm not against cellphone, I'm not against gadget, gumagamit ako niyan. Pero hindi ka dapat napapailalim dyan. You see?
Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Si Kristo, siya ay tinubos tayo. Nag-isumpa si Kristo. This includes freedom from generational curses, sickness, and poverty. He redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Therefore, the devil has no longer has legal authority over your life. Walang karapatan ng diablo sa iyo. Walang karapatan ng diablo na bigyan ka ng sama ng loob unless na yung sama ng loob ipanatili mo sa iyo. Release yourself from that emotion. We are no longer bound by bondages of fear, addiction, and oppression. Instead, we have been set free by the blood of Jesus Christ. Kung may tao nagkasala sa iyo, hayaan mo si Lord. Of course, minsan ang hirap magpatawad. Pero pinatawad ka ni Lord eh. At since pinatawad ka ni Lord, kahit mahirap, bigay mo kay Lord. Amen? Pinalaya ka niya. Sabi ng John 8 verse 36, if the Son makes you free, kapag pinalaya ka ng anak, you shall be free indeed. Can we give Him that praise? Di ba ang saya, ang sarap ng pakiramdam na malaya ka? Di ba? Walang nagpapabigat sa'yo. Walang nagpapahirap sa'yo. Walang nandaday sa'yo because you knew your covenant right. Pinatawad ka, pinagaling ka, pinalaya ka. So every believer has the covenant right to walk in deliverance, in liberty, in victory. Amen? Gusto pa ninyo? May pang-apat pa. Amen. 5 lang yan. Kaya sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. He forgives all our iniquities. He heals all our diseases. He redeemed us from destruction. He crowned us with His loving kindness and tender mercies. Yun yung kanyang favor. You have the right to God's favor and blessings. Amen? Pakitapi kang katabi mo, sabi mo, may karapatan ka sa favor ng Diyos, sa pagpapala ng Diyos. Amen? May karapatan ka. Karapatan mo na natamasahin mo, enjoy mo yung favor ng Diyos. Enjoy mo yon. The right to God's favor and blessings means that because of Jesus Christ's finished work, believers now live in a position of grace. You are now in that position of grace. Bukas ang langit sa iyo. You are divinely accepted in the beloved. Si Lord nagpadala sa iyo ng bodyguard. Did you know that you have that bodyguards? Meron kang angel sa kanan, meron kang angel sa kaliwa. Kaya yung taong mananakit sa akin, nag-isip ng masama sa akin, hindi niya ako matouch. 7 times paikot-ikot sa bahay. Just want to repeat this as my testimony. Hindi niya ako nagalaw. You know, hindi ko nakikita ang angel, pero there is somebody na tumulak sa akin na pumunta sa isang lugar. And in that place, I am securely protected. You know why? Because of the covenant. You have this favor with God. You are positioned under His grace, under His protection, under His favor. You are divinely accepted before God. Ephesians chapter 1 verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Take note, He has blessed us, past tense, with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Pinagpala ka niya na. Claim your blessing. Claim your favor. In Christ, we are highly favored and blessed with every spiritual blessing. This includes provision. Ang provision niya nasa iyo, ang kanyang protection nasa iyo, ang prosperity nasa iyo, ang success nasa iyo, according to your covenant rights. Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace, He made us accepted in the beloved. Tinanggap ka niya.
kasama ng kanyang minamahal. Tayo po'y kaisa ni Kristo. At dahil na kay Kristo ka, nasa iyo lahat ang pagdugo ng Diyos. Nasa iyo ang pagkilos ng Panginoon. Amen? You have this blessing and favor with God. In the new covenant, in your covenant with God, you are entitled spiritually and legally to live under God's favor. You are entitled para mabuhay ka sa ilalim ng pagpapala ng Panginoon. His blessings daily, spiritually, materially. Kaya sabi David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. You know why? Because the Lord is my shepherd. I have this covenant with God. Because you have a covenant with God, surely goodness and mercy and His favor shall follow all the days of your life. And you will be covered by His protection. Psalm chapter 5, verse 12. Pakibasa ng malakas. Ready, go. For you, when you join with Christ, you are one spirit with Him. In other words, we are united with Christ. And I pray that you will be united with Him, even in reading of the Word of the Lord. Amen? Can we repeat that again ng sabay-sabay with authority, with boldness? Ready, go. For you, O Lord, will bless the righteous with favor. You will surround him with a shield. Can we give God the praise? Ikaw, Panginoon, pagpapalain mo yung matuwid. Sino yung matuwid? Ikaw at ako. Paano ka naging matuwid? Naging matuwid ka dahil kay Kristo. Dahil nakipag-isa ka kay Hesus Kristo. Naging matuwid ka dahil nilinis ka ng dugo ni Hesus Kristo. Pinatawad ka niya, pinagaling ka niya, pinalaya ka niya. At ngayon ikaw ay kanyang pinaliligiran ng kanyang favor. You are shielded. You are surrounded with His favor as with a shield. You are protected. Do you believe that? This is your covenant right. Karapatan mo ito. May karapatan ka sa kapatawaran ng Diyos. May karapatan ka sa pagpapagaling ng Diyos. May karapatan ka sa malayang buhay. May karapatan ka sa pinagpalang buhay. Amen? Can we give Him that praise? Mga kapatid, karapatan natin to. Karapatan natin dahil tayo ay sumampalataya, nakipag-isa. Be aware of this. And last, you have the right to God's presence. May karapatan ka sa presensya ng Diyos. May karapatan ka ng presensya ng Diyos ay lagi mong kasama. Sino sa inyo minsan nahihirapan kayo na parang ang layo ng Diyos sa inyo? Be honest. Parang from a distance, God is watching me. Parang layo ni Lord. Ako naramdaman ko yun, mga kapatid. Kaya sa akin, madali lang na makapasok ako sa presence ni Lord. Madali lang sa akin na ma-enjoy ko yung presence ni Lord. You know why? Alam niyo ang sekreto? I'll give you this secret. For you to enjoy the presence of God. Kahit anong ginagawa mo, kahit naglalaba ka, nagkukula ka, nagsasampay ka, you are in the presence of God. Kahit na nasa tindahan ka, nagda-drive ka, anumang ginagawa mo, you are in the presence of God. Gusto niyo malaman ang sekreto ko para ma-enjoy yung presence ni Lord? Apply the blood of Jesus. The blood of Jesus is like an escalator that will bring you to the loving presence of God. When I felt, naramdaman ko parang layo ko sa Panginoon, then suddenly, lumuhod lang ako, Lord, cleanse me with your blood. Cover me with your blood. When I apply the blood of Jesus to my whole life, then suddenly, bigla akong umiyak. And I felt God embrace me. That is the secret. Apply the blood of Jesus. Because the blood of Jesus confirms, certifies the covenant for you to enjoy the covenant rights, the benefits of the covenant. So to have the right to God's
presence means that through Christ, through the blood of Jesus, a believer has legal, spiritual, and covenant access into God's presence without fear, without guilt, or rejection. You have this covenant access because of Christ, because of the blood of Jesus Christ. You have this legal, spiritual, and covenant access into God's presence without fear. Walang takot, walang pag-aalala. Hindi lamang ito privilege reserved for priests, for pastors, or prophets, or kings during the Old Covenant, but a guaranteed inheritance for every child of God. You have the right to God's presence. Ephesians chapter 2, verse 18, it says, it is through Christ, laging kay Kristo, laging sa ginawa ni Kristo, laging sa finished work of Christ, laging sa dugo ni Kristo, that all of us, Jews and Gentiles, are able to come into one spirit, into the presence of the Father. It is through Jesus Christ, it is through the blood of Jesus that we can be one with Christ, one with the Holy Spirit, one in the presence of the Father. God's presence is our guarantee of guidance, of our comfort and companionship. Kaya nga sabi ni Moses kay Lord, sabi niya, let your presence be with me. Bakit niya sinabi yun? Kasi yung presence ni Lord ang mag-distinguish o magbibigay sa'yo ng pagkakaiba kaysa sa iba. Because when you have the presence of God, you have the approval of God. Nasa iyo yung approval ng Diyos, nasa iyo yung patnubay ng Diyos, nasa iyo ang lahat. Nasa iyo yung pagpapala, nasa iyo yung comfort ng Panginoon. And we have access to His presence. And God said in Hebrews 13, verse 5, basahin natin ng malakas, sama-sama, sabay-sabay, together with boldness, ready, go. God said, I will never leave you nor forsake you. Amen? Can we give God that praise? Pakisabi sa katabi mo, sabi ng Diyos sa iyo, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Amen? Hindi ka niya iiwanan. God's covenant guarantees your access to His presence, guiding you, being with you. Hindi ka niya iwanan. Hindi ka niya pababayaan. Alam ng Diyos ang mga nangyayari sa iyong buhay. That's why you must be aware of your rights. Know your rights. Know your covenant rights. And God will do His part. But do what is right before Him. Be in His presence. So as believers today, we must cultivate that awareness of God's presence every day. Develop natin ito. To be in the presence of God. Bakit? Kasi karapatan mo. May karapatan ka sa kapatawaran ng Diyos. Meron kang karapatan sa kagalingan. Meron kang karapatan sa kalayaan. Hindi nais ng Diyos na yung focus mo nasa mundo. Nais si Lord ang focus mo sa Kanya. May karapatan ka sa malayang buhay. May karapatan ka sa pinagpalang buhay. May karapatan ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Can you give Him that praise?